Hi, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. Ito na nga, IG story kahapon ni Jay Ortega. At ito pala yung story conference at look test ng pelikula nilang Samahan ng Mga Makasalanan. At tuloy na nga ay nakakasama si Jay Ortega, si David Licauco, at saka si Sanya Lopez. At kasama din pala si Buboy Villar. So, mukhang comedy to guys. At nag-tweet nga si Army na, David, bakit ka naman naka-prayer sign ka? Pari ba ang role mo? Hahaha. At ito nga i-post ni Benedict Mique, yung director, looking for 18 to 25 years old na looking talents na pwedeng mag-play na addict at magbabagong buhay for comedy film. Pegs are Malupiton and Kolokoy Group, Kong TV and Tropang Payaman and Team Bugo. Please PM me your recommendations and applications. Thanks. So yun na nga, bagong movie ni David na hindi natin papanoorin. And next naman ay post ng Orange Mag TV. So ito nga ay maligayang Pasko po. Opo Thanksgiving 2024 party at Manila House. At ito pala yung in-IG story ni David kagabi. So Manila House pala yan. So, Manila House Private Members Club. At ito na nga, post ni Lou SB. Kasama niya si David Licauco na naka maong na jacket, pang probinsyano. At ito na nga, spoilers ang ating Ginoo. So, may mga sinabi siya sa mga project niya sa 2025. Let's watch this. Yes, ma. So, i-describe mo yung 2024 mo. Ano yun? Maraming challenges. Super happy na 2014 kasi not just in my career but also in my personal life. I tried my best with staying in line with with my goals, with everything with God. So that's challenging year for me. And yun, excited na ako sa 2025 to be hopefully a better David Licauco. Career wife and personal life. And what's the best thing that happened this year for you? A lot there, a lot. I would say top mine would be not a trip last week. Yeah, yun. Yeah, super excited gusto mo tayo ba? Business, and everything else. So, learned a lot. Of course, this one I get after. Now, parang wala lang. And any Christmas plan na pwede mong i-share sa amin? I'm flying to Balacan with my family. And, you know, not good. Sabi ko, ginawa ko here. May naka-line up na ba sa'yo for 2025? Yeah, I have and ayun, yung teleserye, I heard that out. So, yeah, busy 2025. And bigyan mo kami ng New Year's resolution mo. I think really just to give better hindi ko naman ever since lagi naman alam ko nila siguro for next year I want to be a better Thank you, David. Thank you, Grabe, nakakagigil tong interview na to. Hindi man lang sila lumabas or pumunta sa isang medyo quiet na lugar para do sa interview, no? Nakakagigil. But kailangan talaga marinig. Mas maingay pa yung background music at hindi ko siya maintindihan yung mga pinagsasabi niya. Anyway, ang sinabi niya nga ay meron siyang 2 movies at saka isang teleserye, isang mini-series na action daw. So, abangan natin yan. And next,
At next naman ay Barbie Fortesa's 24 Oras interview. Let's watch this. Mula sa pagiging siklay ng Maria Clara Ibarra, it's the end of another era bilang si Adelina para kay Barbie Fortesa. Prepping na siya for Christmas ngayong tapos ng taping ng Pulang Araw. Pero marami pang mas intense scenes ang mapapanood. Makichika kay Lars Santiago. Ibang saya raw ang nararamdaman ni Barbie Fortesa sa pagtatapos ng kanilang taping para sa Pulang Araw. Alam daw kasi niyang nakapaghahandog sila ng isa sa pinakamagandang series ngayong 2024. Kaya bilang pasasalamat at early Christmas gathering na rin, nagkaroon sila ng salo-salo sa set. Definitely yung buong team talaga, yung staff and crew talagang sila talaga yung pinaka naghirap at nagpagod para mabuo yung show, and so they really deserve to celebrate the end of the show. Sa mga napapanood sa Pulang Araw ngayon, halos walang patid ang mga eksenang nakakadurog ng puso. Isa na rito ang katotohanang ang pinakamamahal pala ni Adelina na si Hiroshi, played by David Licauco, ang aksidenteng nakapatay sa kanyang ama. Sabi ko, shocks, parang there's no coming back from that. Parang sabi ko, knowing Adelina and her character and how much she loved her father talaga. Kasi si Julio na lang ang tumayong magulang niya talaga after Fina died, Miss Rian Ramos. So, grabe yung pain na yun for sure. Hindi ko alam kung papaano how Adelina would deal with that situation. Ipaghihiganti ko! Hindi makalimutan ni Barbie kung paano kinunan ang masakit na eksenang yun. Yung dinala sa akin ni Hiroshi, yung bangkay ni Julio, talagang it was so heartbreaking, and malaking tulong talaga na sobrang believable yung itsura ni Sir Epi. Talagang props to the prosthetics and the makeup team. Talagang ang galing. So, ramdam na ramdam mo talaga. Sa ngayon, pinaghahandaan na rin ni Barbie ang paparating na Kapaskuhan. Hopefully, I'll have time to prepare, kahit papano ayusin yung mga pang Noche Buena, since it will be our second Christmas sa aming bahay. Pero I am also actually busy doing my second film. So, yun lang. Magtatrabaho pa rin tayo sa Pasko. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Okay, so yun na nga. So yung second movie naman to ni Barbie. So may dalawang movie din si Barbie, dalawang movie din si David, no? At next naman ay pictures of Barbie Fortesa at the Sparkle Christmas Party. At ito naman yung 24 Oras interview niya doon at ni David. Let's watch this. It's a fruitful 2024 para sa Sparkle Stars na nagsama-sama sa isang Thanksgiving party. Ibinahagi rin nila ang mga minanifest this year na nagkatotoo. Alamin sa chika ni Nelson Canlas. May paniniwala na may kapangyarihan ng tao na magkatotoo ang kanilang goals. Manifesting ang tawag dyan. Kaya naman manifest ang napili ng Cambridge Dictionary bilang Word of the Year. Tinanong ko ang ilang Sparkle Stars, ano kaya ang minanifest nila na nagkatotoo this year? Manifest ko na nagkatotoo, magka-movie. I remember, nung patapos ang Maria Clara at Ibarra, kapag tinatanong ako sa interviews kung ano yung gusto kong gawin na susunod, parang lagi kong sinasabi, gusto ko naman gumawa ng pelikula ulit. Tapos hanggang sa nagkasunod-sunod. I think good career. Masundan yung nagawa ko last 2023. And siguro like yung system ko yun as a person, you know. Just try my best to like stay in line with my... Ayun na nga guys, so pasensya na, putol pala yung interview ni David doon. Anyway, ito nga pala ang cute pictures ni David Licauco sa Japan with his cute floral jacket. Ayun na nga, parang siya nag-model doon, no? O, diba? Ang cute-cute. At next naman ay
So ito nga guys, yung article ng Abante noong October 13, 2024 So sabi, hindi nagalit kay Sanya Lopez ang mga Barda fans ni na Barbie Fortesa, bibili ka ako dahil sa balita. Separate projects ang gagawin ng dalawa sa GMA Pictures. Nang unang balitang magsasama sina Sanya at David sa collab movie na project na Barkadahan ng Makasalanan na base si Sanya, inakusahan siyang mga agaw ng collab team na para bang siya ang pumili kay David para makapareha sa nasabing pelikula. Pero totoo daw po yun, siya nga yung pumili. Dililito lang tayo nitong writer. At sa latest update, nakasulat na separate project ang gagawin ng mga bida sa Pulang Araw at nagbunyag mga Barda fans. Hindi naman daw pala magkapareha ang dalawa. Kaya hindi na sila nag-aalala. Kaya lang, sandali lang ang tuwa ng Barda fans dahil magkasama pa rin sila Sanya at David sa collab movie ng GMA Pictures ni Chavit at ibang pelikula raw ang tinutukoy na magkasama sila. Pero ibang story nga lang. Baka ito yung KMJS Gabi ng Lagim the Movie na may 3 stories. In fact, isang identified ABS-CBN na makasama ni Sanya sa episode niya sa nasabing project. Wala pang balita kung sino makakasama ni David sa episode na pagbibidahan niya. Speaking of Sanya, sunod-sunod ang projects nito sa TVs at movies hanggang December pa ang Pulang Araw at may 2 upcoming movies siyang gagawin. Okay, so ito na nga guys, no? Dahil dalawa yung gagawing movie ni David, ang chismis ngayon, yun daw, Gabi ng Lagim, ay yun pa nga, kasali pa rin yun. Yun yung pangalawang movie na gagawin ni David. Yun na nga, hindi si Sanya ang kapartner at wala pa siyang kapartner. Si Sanya naman doon, ang balibalita ay si Elijah Canlas daw yung kapartner niya doon sa episode ng Gabi ng Lagim. Tapos, si David, kung naghahanap sila ng kapareho, ba't tinanong si Barbie, di ba? Lalayo pa ba sila? Para mahupa yung galit ng mga Barda fans at para may manood ng pelikula, no? Sana mag-isip-isip naman sila. At eto na nga, may mga bagong chismis ngayon. Di ba sabi nga ni David, meron siyang action mini-series for next year or action series. So, ang chismis ay meron din daw pala action series si Barbie Fortesa at kasama niya ay si Kim Ji-soo, yung Korean actor. So, ang hinala namin, isang project lang yon. So, ang magkakasama si David, si Kim Ji-soo at saka si Barbie Fortesa. So, magiging love triangle siya. At tapos may lumabas din na post dito sa Twitter ay magkakasama si Marian Bea Alonso at saka si Barbie Fortesa. Hindi namin alam kung same project lang din yon, yung action series ni Barbie at saka ni David. At ang parang kontrabida yata, for the first time gagawin kontrabida si Miss Marian Rivera. So puro balak pa lang yan. So wala pang confirmation to guys. Mga chismis pa lang to. Pero yan ang mga abangan natin. So, ang chismis nga, itong series nito ni Barbie at ni David is either last quarter of 2025 or baka umabot na ng 2026 kasi meron daw Sangre at saka nga yung Lolong. Anyway guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more Barda updates. See you in my next vlog. Bye!